At ngayon po ay ating buksan ang ating po mga banal na kasulatan dito po sa sulat sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 21, at babasahin ko po ay nagsisimula sa talatang 1 hanggang talatang 11. Sa ating pong mensahe ngayong umaga ay ito'y naayon sa gagawin ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin na tunay na nagpapahayag ng kanyang kadakilaan, ng kanyang pag-ibig sa atin upang tayo ay tubusin at patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya nga itong buong Marso ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Katulad ng sinasaad sa John chapter 16, na sabi doon sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinagkaloob, ibinigay sa atin ang kanyang buktong anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay ating tinitingnan ayon sa kanyang paghihirap doon sa krus sa Kalbaryo at yung mga pangyayari na atin po masasaksiyan sa banal na kasulatan. Ganito po ang siyang isinasaad sa Mateo Kapitulo 21. Nang palalapit na sila sa Jerusalem at nakarating sa Betpahe sa bundok ng mga Olibo, nagsugo si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, pumunta kayo sa kasunod na nayon at kagad ninyong matatagpuan ang isang babaeng asno na nakatali na may kasamang isang batang asno. Kalagan ninyo sila at dalhin ninyo sa akin. Kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, sasabihin nyo, kailangan sila ng Panginoon at kaagad niyang ipadadala sila. Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa pamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak ng babae ng Sion, tingnan mo ang iyong hari na dumarating sa iyo, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Pumunta nga ang mga alagad at ginawa ayon sa pinag-utos ni Jesus sa kanila. Dinala nila ang asno at ang batang asno at iniligay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga balaban at inupuan niya ang mga ito. At nakararami ang mga tao na naglatag sa kanilang mga balabang sa daan. At ang iba'y pumutol ng mga sanga ng mga punong kahoy, inilatag ang mga ito sa daan. At ang mga napakaraming tao na nasa unahan nila at ang mga sumusunod sa kanya ay nagsisigawan na nagsasabi, Hosana sa anak ni David. Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. At nang pumasok siya sa Jerusalem, ang buong lungsod ay nagkagulo na nagsasabi, sino ba ito? At sinabi ng maraming tao, ito ang propetang si Jesus na taga Nazaret ng Galilea. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Dito po ay tinutukoy, mga minamahal, ang matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Ngunit ang ating magiging tema ngayong umaga, mga minamahal, ay narito ang hari, ang iyong hari ay dumadating para sa iyo. Ito ay makikita natin sa Mateo Kapitulo 21, talatang 5
na sinasabi sa talatang 5, sabihin ninyo sa mga anak ng Siyon, tingnan mo ang iyong hari na dumarating sa iyo, mapagkumbaba at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Marahil tayo ay pamilyar. Alam natin ang bahaging ito sa banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya'y pumasok doon sa Jerusalem. Bagamat ang Panginoon, simula nang siya'y maliit, ay laging naroon sa Jerusalem, sapagkat naroon ang templo ng Panginoon. At dito ay mga susumpungan din natin, medyo kaiba at tunay na kaiba ang pangyayaring ito, sapagkat ang pangyayaring ito ay ipinapahayag na ang hari ay pumasok sa Jerusalem. Ito ay kapahayagan tungkol sa katangian ng ating Panginoong Jesucristo. At ating titingnan yung layunin ng Panginoon sa kanyang pagpasok sa Jerusalem. Dito ay talagang isinasaad na ang kanyang pagpasok sa Jerusalem sa pagkakataong ito ay kaiba sa mga pagpasok niya at pananatili sa Jerusalem. Sapagkat dito ay pinapahayag niya yung propesiya sa lumang tipan na sinasaad, tingnan nyo, ang inyong hari ay dumarating sa inyo mapagpakumbaba na nakasakay sa isang asno. At nakita natin dito na sa propesiyang ito ay naihanda ang pagdating ng isang dakilang hari. Na pagdating ng Panginoon, siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang tani at namumukod na hari na kaiba sa mga hari na nasa ibabaw ng sanlibutan. Sapagkat ang sabi dito, siya'y isang hari na dumarating nagpapakumbaba. At ang mga tao ay naroon upang siya ay tanggapin. Kaya makikita rin natin dito, mga minamahal, na hindi lahat ng tao ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang hari. Hindi siya kinikilala bilang hari, sapagkat ang sabi dito sa talatang 10 ay nung magkagulo na siya ay pumasok sa Jerusalem, ang sabi ng mga tao, sino ba ito? Wala silang pagkaalam. Ngunit doon sa mga itinalaga ng Diyos, sa Panginoong Jesucristo, sila ay naglaan ng kanilang panahon upang sumalubong sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat dumating ang Panginoon at sinalubong ng kanyang bayan ang Panginoong Jesucristo. So, merong pagkakaiba. Yung dalawang klase ng tao na merong sumasalubong, nakakakilala sa Panginoon, batid ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo. At makikita rin natin dito, mga minamahal, na yung mga sumalubong sa Panginoon, hinubad nila yung kanilang mga balaban. At ito'y inilatag sa daan upang ipahayag siya'y bukas sa Jerusalem. Hindi lamang sa Jerusalem, sa kanilang puso ay bukas na tanggapin ang Panginoon na siya ang hari ng mga hari at siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Dito'y hindi lamang mga balabang ang kanilang ipinahayag ng paggalang
sa pagpasok ng Panginoon, kundi pati ang mga sanga ng mga pulong kahoy. Pagkat yung mga walang balaban ay kumuha ng mga sanga at ito ay pinutol at umilatan doon sa tataanan ng dakilang ari na makapangyarihan bukas sa kanilang mga puso na kilalanin ito ang hari na makapangyarihan. Isang hari na nagpapakumbaba sa kanyang bayan na nakasakay sa isang asno. At ang makikita rin natin dito ay napakarami na sumalubong sa Panginoon. Hindi naman sinasabing lahat ng tao ay sumalubong. Walang iniwan dyan sa pananambahan. Hindi lahat ng tao ay nananambahan sa Diyos sa araw na ito, sa Lord's Day, sa araw ng linggo, kundi yung mga mananampalataya. At yung iba, sila yung hindi kabahagi sa kaharian ng Diyos. Sila yung mga gumagawa ng kasamaan na kinamubuhian nila ang Panginoon. Pero sa ating mga minamahal, ay kinikilala natin sa ating kahinaan, siya ang ating hari na pumapatnubay, gumagabay sa bawat isa sa atin. Kung kaya nga, ang mga tao ito, habang sila'y naroon sa unahan at sumusunod sa Panginoong Jesucristo, sila'y nagsisigawan na nagsasabi, Hosana sa anak ni David. Kilala nila. Ipinahayag ito ng Ama sa kanila na ang Panginoong Jesucristo ay anak ni David. At yun ang sinasabi sa lumang lipan. Ang sinabi ng Panginoon kay David ay mula sa kanya mananatili ang kaharian at merong mamamahala ng kanyang kaharian. At ito ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya si Jose at si Maria na mga lahi ni David, naroon, yan yung kahalagahan ng mga itinala ang mga pangalan upang makita kung saan nagmula ang Panginoong Jesucristo. At pinanganak siya ni Birheng Maria na anak ni David. Kahit nang inuwal at silang ang Panginoon, kilala ng mga mananampalataya na ang Panginoong Jesucristo ay anak ni David. Yung salitang Hosana, anak ni David. Ang ibig sabihin ay mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kataas-taasan. Tatlong bagay ang ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal. Una, sino itong haring ito na pumasok at matagumpay na pumasok sa Jerusalem? Ikalawa, bakit siya dumating para sa iyo? Why is He coming to you? Bakit siya dumadating para sa iyo? At ang pangatlo ay siya ang tagapagbigay ng buhay. Buhay na walang hanggan. At ito ang ating tatalakayin ngayong umaga. Una, tinutukoy dito sa banal na kasulatan na yung prophecy sa lumang tipan ay nagsasaad, sabihin ninyo sa anak na babae ng Siyon. Binanggit dito ang lungsod ng Siyon. Ang unang bagay na maalala natin, ang Siyon ay lungsod ni David. Dito niya itinayo ang kanyang tahanan sa lungsod ng Siyon.
sapagkat ito ay magkatabi sa Jerusalem. At dito ay tinutukoy sa banal na kasulatan na ang lungsod ng Sion, ito ang lungsod ng Panginoon. At makikita rin natin maya-maya kung paano na ang lungsod na yun ay lungsod na tinitirhan ng mga anak ng Panginoon. Sa mga talinghaga at sa mga pagtuturo, lagi nating makikita na ang Panginoong Jesucristo ang ulo ng Iglesia. Sa katawan, tayo ang katawan, at ang ulo ay ang Panginoon. Pero pagdating sa tinatawag na kasalan, ang Panginoon ang siyang kasintahang lalaki. At ang Iglesia, ang kasintahang babae. Na ito ay tunay na pag-iisahin ng Panginoon. Sapagkat napakahiwaga na ating matutunan na sa eternity, ang Panginoon ang unang itinalaga ng Diyos. Siya ang bridegroom. O kaya nga, ang Ama ay naghanap kung sino ang magiging kasama ng kasintahan niya na lalaki. Ang Ama ang siyang nagpo-provide. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, ang Diyos from eternity, siya ang pumili sa atin upang tayo'y makasama ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagdating ay tayo'y pag-iisahin sapagkat sabi ng Panginoon, kung saan siya naroon tayo. Siyempre, pag ikinasal niya, mayroong tahanan. Ang tahanan yun yung kaharian ng Panginoong Jesucristo. Doon tayo ibabahay ng Panginoon. So, ang mga mananampalataya, ito ang tinutukoy ng mga anak ng Sion. Doon tayo ipinanganak spiritually sa lungsod ng Sion, sa kaharian ng Panginoon. At kung ating titingnan, medyo napakalalim ang ibig sabihin doon. Yung sinabi ng Panginoon na ang ipinanganak sa laman ay laman. So, ang mga ipinanganak dito sa lupa ay laman. Kaya nga sila ay laman. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Siyempre, pag ikay ipinanganak ng Diyos sa Espiritu, mayroong isang lugar. At yun ay ang kaharian ng Diyos. Doon tayo ipinanganak. At kung tayo ay pinanganak doon, yun ang ating mamanahin. Yun ang ating patutunguhan. Yun ang inilaan sa atin ng Panginoon. O kaya nga, dito sa banal na kasulatan, ay sabihin nyo sa anak na babae ng Sion. Tinutukoy dito ay ang Iglesia. Tinutukoy dito ang mga pinili ng Diyos. Kaya naniniwala tayo sa tinatawag na double predestination. Meron tinatawag na election at meron tinatawag na reprobation. Pag sinabi natin election, ibig sabihin ito yung mga pinili bago pa itatag ang sanlibutan. At yung hindi kasama sa lungsod ng Sion, ito yung mga reprobate. Ito yung mga taong masasama. Ito yung sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kahit na ako ay tawagin yung Lord, Lord. O Panginoon, hindi ko kayo kilala. Sapagkat ito ang siyang isinasaad ng Panginoon. Kaya nga kung ating titingnan, ang hari ay dumating. Kaya ang tanong natin is, sino itong hari nito? Sa ating pag-aaral at ayon sa ating katuruan, ang Panginoong Jesucristo, siya ang buktong na anak ng Diyos.
Buktong, ibig sabihin ay kaisa-isa. Siya lamang at wala nang iba. Yan ang ibig sabihin ng buktong. Na kanyang labis na minamahal. Wala siyang ibang anak pa, kundi ang Panginoong Kristo. Kung sasabihin, hindi pa tayo ay anak ng Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos. Na tayo'y kinukop, inatap tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Sapagkat tayo ay pinili, ibinilang tayo na kasama ng ating Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo, ang hari, siya'y nag-ahari magpakailanman. At sa kanyang paghahari, pinamamahalaan niya ang lahat ng mga bagay. Sapagkat ang Panginoon ang siyang lumikha ng lahat ng mga bagay, lahat ng mga bagay sa langit at gayon din sa lupa. Sapagkat ang lahat ng otoridad ay ibinigay sa kanya at kapamahalaan. Kaya kung babasahin natin ang Hebrews chapter 1 at verse 3, ay makita natin siya ang namamahala, siya ang umaalalay sa atin sa pamagitan ng kanyang salita na makapangyarihan. Ang kanyang mga salita ang siyang namamahala sa lahat ng mga bagay. Sapagkat siya ang pinahiran ng langis. He is the anointed one. Pinahiran. Siya ang nakaupo sa kanan luklukan ng Diyos. Pag sinabi mong luklukan ng Diyos, ibig sabihin, siya ang may kapamahalaan. Ibinagkatiwala sa kanya ng Diyos Ama ang lahat ng mga bagay. Siya ay makapangyarihan. Yung masasama ay kanyang hinahatulan. Sa pamumuhay natin dito, marami ang mga nahatulan na ng Panginoon. Kapahamakan. Araw-araw lagi siyang gumagawa ng paghatol sa mga taong masasama. Pero sa mga mananampalataya, sila'y sumasagana sa biyaya. Pag alam natin sinabing biyaya, ibig sabihin ito'y kaligtasan at nasa pangalaga tayo at proteksyon ng Panginoon na walang sino man na makakahawak sa atin, walang sino man na gagawa ng kasamaan sa atin sapagkat tayo'y hawak ng Panginoon. Kung merong kaaway, ang gagawin lang ng kaaway ay magdusal ng mga bagay. Ibig sabihin talagang masasama ang sinasabi sa atin. Ang ganda lang sila. Sabi nga sa Banalang Sulatan ang kaaway katulad ng leyon na umaatungal hanggang doon lang. Pero yung kanyang upo hindi pwedeng ibaon sa atin. Tayo'y nasa pag-iingat ng Panginoon. Walang anumang harm, anumang sakit na dadating sa atin sapagkat tayo iniingatan ng Panginoon. Ang isang bagay na makikita natin dito ay yung pagdating ng Panginoon ay siya'y nagpapakumbaba sapagkat siya'y puspos ng biyaya. At yung biyayang yun ay pinakita sa atin na labis niya tayong mahal. Sa pamagitan ng kanyang kahabagan, nahabag siya sa atin. Naawa siya sa atin, sa ating kalagayan, sapagkat una-una tayo ay patungo sa kapahamakan at tayo nasa ilalim ng sumpa ng kautusan.
Kaya pag binasa natin ang kautusan, talagang masakit para sa atin. Talagang mabigat para sa atin. Pero dahil lang sa tayo'y wala na sa kautusan, tayo'y nasa ilalim ng biyaya. At pag tayo nasa ilalim ng biyaya, tayo ay mangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ang Panginoon ay banal at matuwid sa kanyang pamahala, sapagkat siya ang hari. Ang hari ito na ating Panginoon, siya'y banal. Siya'y matuwid. At siya'y namamahala, taglay ang katarungan. Siya ang buhay at siya ang liwanag ng mga tao. Ang hari ito, ang Panginoong sa Kristo. Siya ang buhay. Yan ang sinasabi ni Juan sa Kapitulo 1, na ang Panginoong sa Kristo ang buhay at siya ang liwanag ng mga mananampalataya. Sa Kanya ay meron tayong kaligtasan. Tulad na sinasabi dito sa talatang 5, tingnan mo, pagmasdan mo, muni-munihin mo, pagbulay-bulayin mo ang iyong hari. Tumutukoy ito sa atin. Yung ating hari ay dumarating sa iyo na mapagpakumbaba. Yung salitang mapagkumbaba ay tulad sa isang tunay na kaibigan. Bira tayo makakita ng tunay na kaibigan. Kasi pag dumating na yung pera, ilalans ka na, iluhot-hot ka na sa mga perang yun. Hindi tunay na kaibigan yun. Ang tunay na kaibigan ay yung siya'y nakakaunawa ng ating kalagayan. Ito, ang hari ito ay mapagpakumbaba. Sapagkat yung hari na nakikita natin, lagi silang nakasakay sa kabayo. At itinamamalas nila na sila'y makapangyarihan. Kaya nilang sakupin at kupubin ang anumang bansa. E alam nyo, yung mga kalapit bansa natin at yung mga nasa Europe, okay, makita natin yung kanilang paghahari. Pero nyo, gustong kunin ang lahat. Kay lupa, kay tubig, kay mga kagamitan, lahat, pati tao, gusto niya sakupin. Dito tinutukoy na ang Panginoon nagpakumbaba. Hindi siya nakasakay sa kabayo, kundi sa isang asno. Alam niyo, ang asno maliit kaysa kabayo. So, pag ang Panginoon, hindi ko alam kung ano ang height ng Panginoon. Sabihin natin na 6'2". Kasi malalaki ang mga ang mga nasa Middle East, ang mga Israelitas, ay malalaki sila. At pagsakay ng Panginoon siguro sa asno, maliit yung asno. Yung paa niya sumasayad sa lupa. So, lakad na lakad yung asno, yung paa niya nakakalagkad sa lupa. Pero yung isang hari nagpakumbaba para sa atin. Isang hari na talagang tiis niya na sumakay sa asno. Isang hari na ang layunin ay tayo'y mahalin ng lubusan. Buksan ang kanyang kalooban para sa atin. At yun ang talagang makikita natin sa banal na kasulatan. Pag ang Panginoon ay nagsalita, binubuksan niya ang kanyang puso para sa iyo. Inilimigay niya
ibinibigay niya ang kanyang kamay para sa iyo. At sinasabi niya ang kanyang gagawin at magagawa sa iyo. Tunay na pag-iingat. Mapagpakumbaba. Ang isang tao na mapagpakumbaba, marunong umunawa ng kapwa niya. Aalamin yung kalalim-laliman at ugat ng iyong problema at tutulungan ka. Ganyan ang pag-unawa. Talos ng kaibigan yung pangangailangan. At dito, makikita natin ang hangarin ng Panginoon, tayo ay baguhin mula sa pagiging isang makasalanan tungo sa pagiging isang banal. Sapagkat ang ating kalagayan, mga minamahal, ay malala. Talagang tayo ay nasa kamatayan, sa kapahamakan, sa sumpa. Pero yung larawan na ipinakita ng Panginoon na siya'y nakasakay sa isang asno, pagpapakumbaba. Nais niyang lumapit sa atin, ipahayag yung kanyang magagawa para sa atin. Ipahayag yung kanyang tulong para sa atin. Ito ang sinasaad na nagpapakumbaba. Humbleness, meekness. Yan ang katangian ng ating hari. Ng ating hari ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya mabaksik. Galit lamang siya sa kasalanan. Ayaw niya na tayo ay gagawa ng kasalanan. Ang nais niya, talikuran natin ang kasalanan. Sapagkat tayo ay ginawa niyang banal. Kaya ang Panginoon ay lumalapit na nagpapakumbaba kahit na siya ay ganap na makapangyarihan, merong kapamahalaan sa lahat ng mga bagay at maging sa ating buhay. Ang layunin niya ay tayo'y baguhin. Baguhin. Yung pusong bato ay gusto niyang gawing pusong laman. Kasi pag bato, naku, napakahirap na baguhin niya. Kundi nais niya ay pusong laman. At yun magagawa ng Panginoon sa atin. Bakit siya dumating? Kasi ang sabi dito sa verse 5, tingnan mo ang iyong hari na dumarating sa iyo. Bakit siya dumarating sa iyo? Ano ang dahilan? What is the reason why the Lord is coming to you? Una-una, sapagkat tayo ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig ay naglaan ng biyaya para sa atin tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. Kaya dito, masusumbungan natin, ang buktong na anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At ngayon nakita natin yung matagumpay niyang pagpasok sa Jerusalem na itinapahayag niya na siya'y ang tugon sa ating pangangailangan. Sapagkat una, ang tao ay tunay na napakasama. Ito yung doktrina natin, total depravity. Sukdulan ang kasamaan. At ang tao ay wala. He is nothing.
Alam niyo, mga tao, kung umasta, kumilos, pag may pera, ay yapang. Akala mo kanya ang buong daigdig. Akala mo kung kumilos, lahat ng pabango gusto niyang ilagay sa kanyang katawan. Lahat ng lotion, hindi lang lotion na pangmahirap, pangmayaman. Yung very expensive na lotion. Ipapahid siya. Pati damit, mga limon, linen, yung mga talagang pangmayaman. Ay katunayan kahit na mag-base ka alabog ka pa rin. Kahit na mag-lotion ka, alabog ka pa rin. Dito nga sa lumang tipan, sabi sa iyo, you are dust sa harapan ng Panginoon. Nothing. Walang kapangyarihan, walang kakayahan, wala kang maipagmamalaki. Nothing. You have nothing. May damit ka, galing niya sa Panginoon Bakit? Nang ikaw ba'y sinilang may damit ka? Wala. Binigyan ka ng damit ng iyong ina, ng iyong ama, na mahal sa buhay mo. At yung mga bagay na nasa iyo, binigay sa iyo ng Panginoon sapagkat ang lupa ay Kanya. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, in the beginning, God created the heaven and the earth. So lahat ng mga bagay, siya ang may kapamahalaan. At ito'y kanyang ipinamamahagi na may sukat. Kaya yung may hirap, konti lang ang pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Kahit na sila yumaman, sa isang iglap, balik ulit doon sa kahirapan. Kung minsan ang kayamanan, ginagamit para sa kapahamakan nila, para lalong maging matulas ang tungo nila sa kapahamakan. So, ang tao ay nabubuhay bilang living soul, buhay na kaluluwa. At mamamatay sila bilang buhay na kaluluwa. Walang pagbabago. Pero yung mga minahal na Panginoon, at sabi dito, siya'y dumating upang bigyan tayo ng bagong buhay. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, ang sino man na kay Kristo Jesus, ang sino man nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang sino man nananalig na ang kanyang kasalanan ay dinala ng Panginoong Jesucristo, ang sino man nananalig na ang dugo ng Panginoon ang siyang humugas sa kanyang mga kasalanan ay mayroong buhay na walang hanggan. Binago ang kanilang puso. Ang kanilang kaluluwa ay hinugasan sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Kahit ang tao ay patay, walang buhay. Yun ang ibig sabihin ng living soul. Buhay nga sila, pero patay. Lalo-lalo na pag binasa natin sa Revelation, napaka-bigat ang sabi doon. Yung mga buhay na kaluluwa ay hagis sa dagat-dagatang apoy. Pero yung mga buhay na kaluluwa na binago ng Diyos ayon sa kanyang panukala, sila'y may buhay na walang hanggan. So ang tao ay walang buhay, walang kapangyarihan, mahina. Ngunit ang Panginoon sa Kristo, siya'y nagbibigay ng buhay sapagkat siya'y mayaman sa kahabagan o sa awa na habang siya, mga minamahal, sa atin. Yung kahabagan yun ay hindi mo kayang sukatin.
lalo-lalo na sa kahabagan niya at kanyang pag-ibig. Hindi kayang sukatin. Yung kataasan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi natin kaya sukatin. Yung kalaliman ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang isang bagay na maunawaan lang natin ay tungkol sa pag-ibig ay walang sino man na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala. Kahirapan, ay kaya tayo ihiwalay ng kahirapan sa pag-ibig ng Diyos. Sa tinatawag na mga bagay na pagsubok, kagutuman, sa mga problema, hindi tayo kayang ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat labis ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili para sa atin. Mismo ang Panginoon, sabi niya, Ama, kung maaari, yung kopa ay wag na mangyari sa akin. Pero nais kong sundin ang iyong kalooban. Kaya itinakda ang Panginoon sa Kristo na mamatay doon sa krus. Mula sa walang hanggan, sinabi ng Ama, ikaw ang magdadala ng kasalanan ng aking mga hinirang. Ikaw ay mamamatay doon sa krus, magkakabayubay sa iyo. Mamamatay ka para sa aking bayan. Yung kanilang kasalanan ay yung dadalhin, sapagkat ang iyong dugo lamang ang maaaring makalinis sa kanilang mga kasalanan. At sinabi ng Panginoon, sila'y kasama mong mamamatay. Kaya nasabi ni Pablo na, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I live for the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yung pagdating dito ng Panginoon sa Jerusalem, tanda ng kanyang pag-ibig. Isang hari na umiibig sa atin ng lubos. Isang hari na nais niya na makasama sa lungsod ng Sion. Ang Sion ay makasaysayan. Sabi sa mga awit, 102, Psalms 102 verse 12, ang sabi dito, ngunit ikaw, o Panginoon, ay mamamalagi magpakailanman, namamalagi sa lahat ng saling lahi ng iyong pangalan. Ikaw ay babangon at sa Sion ay maawa sapagkat panahon na upang maawa ka sa Kanya. Ang takdang panahon ay dumating. Dito makikita natin yung Sion na binanggit dito sa banal na kasulatan na sabihin mo sa anak ng babae ng Sion, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating. Tulad na sinabi sa ating binasa, ang lungsod nito ng Sion ay lungsod ng Panginoon na lubos niyang minamahal. Labis ang kahabagan ng Diyos sa mga naninirahan sa lungsod ng Sion. Sagana ang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa Sion. Kaya nga sabihin nyo sa anak na babae na Sion, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating sa iyo, mapagpakumbaba na nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno
na anak ng babaeng asno. Sagana ang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa Sion. Sa Psalms 87 verse 1, ganito ang siyang sinasaad. Ang kanyang saligan ay nasa mga banal na bundok. Minamahal ng Panginoon ang sa Sion na mga pintuan, higit kaysa lahat ng kay Jacob na tahanan. Manununggalhating bagay ang ibinabalita tungkol sa iyo, o lungsod ng Diyos. Kaya nga't masasabi natin dito, mga minamahal, na ang pagdating ng Panginoon ay tunay na nasa fullness ng time. Sabi sa Psalms 102 verse 13, ikaw ay babangon at sa Sion ay maawa, sapagkat panahon na upang maawa ka sa Kanya. Ang takdang panahon ay dumating na. So ito ang siyang sinasabi dito sa verse 5. Katuparan ng mga bagay na sinasabi sa lumang tipan. Kaya nga sabi sa Psalms 87 verse 1, ang kanyang saligan ay nasa mga banal na bundok. Minamahal ng Panginoon ng Sion na mga pintuan, higit kaysa lahat ng kay Jacob na tahanan. Manunwalhati, ibabalita tungkol sa iyo, o lungsod ng Panginoon. Pero sa ibang tao, baliwala ito. Kasi ang sabi dito sa verse 10, nang pumasok siya sa Jerusalem sa buong lungsod, ay nagkagulo na nagsasabi, sino ba ito? Ito yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon. Sila yung hindi kabahagi ng Panginoon, hindi sila miyembro ng tunay na iglesia ng Panginoon, ang katawan ng Panginoon, at sila'y bubulig sa dagat-dagatang apoy pagkat wala silang partisipasyon. Makikita natin dito yung mga hinirang ng Panginoon. Sila'y galak na galak, nagsisigawan, nagsasabi na mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Talagang nasabi dito, sila'y nagsisigawan. Nagsabi sa banal na kasulatan, sabi sa verse 9, at ang mga napakaraming tao na nasa unahan niya. Alam niyo, ang unang bagay na sasalubong sa Panginoon ay ang mga hinirang. At yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Pag dumating ang Panginoon, ang unang bagay na sasalubong sa Panginoon ay ang mga hinirang. At sila'y magpupuri at magsisigawan. Ito ang sinasabi sa verse 9, at ang mga napakaraming tao nasa unahan niya at ang mga sumusunod sa Kanya ay nagsisigawan, nagbubunyi, nagpupuri, kinikilala na siya ay kanilang hari, na siya ang ating hari, na pumasok sa Jerusalem. Kaya ang sigaw nila, sana sa anak ni David, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, sana sa kataas-taasan. O mga minamahal, ang dumarating ay tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. He is the giver of life. Siya ang buhay, ang Panginoon. Siya rin ang liwanag ng tao. He is life and He is the light of men. Siya ang tatanlaw sa atin. Ang Panginoon. Siya ang gagabay sa atin. Yan ang dahilan kung bakit ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu.
upang maliwanagan ang ating kaisipan, ang ating mata, makita natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang kababaan, ang kanyang kahabagan, ang kanyang pag-ibig ay makita natin. Siya lamang ang lubos na nag-umibig sa atin. At sa lubos niyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya ang kanyang sarili doon sa krus sa Kalbaryo. At sabi, ako na ang mamamatay para sa iyo. At ang kapalit ay buhay na walang hanggan. Aakuin ko ang iyong kasalanan. Ako ang mamamatay para sa iyo upang meron kang buhay na walang hanggan. At nais niya na tayo ay makasama niya sa walang hanggan. Ito ang lagi niyang panalangin sa Ama. Ama, kung saan ako naroon, sila ay kinakailangan nasa akin tuloy. Sila ay nasa akin. Na magkaisa. Kaya ang ulo ng iglesia ay ang Panginoon sa Kristo at ang katawan ay ang iglesia. Sila'y iisa. Hindi pwede paghiwalayin. Kumbaga sa kasintahan lalaki at kasintahan babae, sila'y mag-iisa. Dalawa, ngunit pinag-isa ng Panginoon. At maninirahan, magkasama doon sa langit na inihanda ng Panginoon para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa kagandahan ng iyong puso na ikaw ay mapagpakumbaba, manuwain, at tunay na tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo ang bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po ay tayo dadako sa ating pong mga